Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nakahanda ang pamahalaan na magbigay ng alternatibong hanap buhay sa ilang magsasaka na labis apektado ng El Nino. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson and Communications Assistant Secretary Joey Villarama, kabilang dito ang pagbibigay ng domestic animals o pansamantalang alagang hayop upang maipagpatuloy ang kanilang hanap buhay. Dagdag pa ng opisyal, mahalaga na masiguro ang kapakanan ng mga magsasaka alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Puspusan din area ang ginagawang hakbang ng national government upang matulungan ang mga lugar na apektado ng El Nino phenomenon. Tiniyak ng Department of Transportation na walang mawawala ng trabaho sa isasagawang rehabilitasyon sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay DOTR Undersecretary Timothy Batan, isa sa mga requirement nila sa private operator ay ang mag-alok ng trabaho na may mas mataas na sahod. Mababatid na nakuha ng SMC ang kontrata para sa NAIA Rehab. Inaasahan naman na aabot sa 900 billion pesos ang kikitain ng gobyerno sa naturang public-private partnership. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, malampuson nga na-rescue sa mga miyembro sa Davao City Fire District Special Rescue Force ang usa ka iring nga natrap sa ikaupat nga andana sa Bureau of Fire Protection Region 11 building sa Alvarez Street, Corner, Monteverde, Davao City niadtong adlawng Lunes. Human nga nasuta mo sitwasyon sa mga nanap, dali dayong nag-deploy ang mga personel sa DCFD SRF aron luwason ang maong iring. Ana kini karon sa mayong kahimtang human sa mga operasyon din sa kasamtangan, wala pay tag-iya nga milukat sa maong mananap. Samtang ginaduso karon ni 28th Davao City Council Committee on Transportation Chairperson 3rd District Councilor Conrado Baluran ang Davao Coastal Ferry Operation Project. Sumala pa sa mga opisyal ang maong proyekto posibleng makatabang sa pagkontrol sa traffic dinhi sa dakbayan sa Davao. Gani naghatag na og approval ang Lupon Davao Oriental LGU kabahin sa mga proyekto. Ang mga ruta sa ferry boat magikan sa Lupon paingon da sa Magsaysay Davao City. Doon na himonsab ka mga napulo ka mga proposed station isip stopover nga mao ang Toril, SM Ecoland, Matina Boulevard, Alcantara Port, Agdao Main Trade, sa Wharf, Panakan, Tibungko ug sa Santa Ana. Ang mga proyekto posibleng magsugod karong tuiga. They will start with 10 units, ma'am. Kaning gikan sa Lupon paingon din sa Santa Ana, no, for ang 10 na siya. Then napoy ibutan nila nga 10 kining mo traverse from Daliao to Santa Ana, then another murag 5 foot 5 gikan diri, then 5 foot sa Tibungko paingon din na 10 tanan. Ug mao kadto mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.